Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang malademonyong makakalaban ni Mashiba para sa kanyang WBC Lightweight World Championship match. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang pinakahihintay na match ni Ipo, pati na rin ang naging kasunduan nila ng Grim Reaper. Matapos nating malaman na gustong sirain ni Rosario ang buhay ni Mashiba, sa bahay nila ni Kumi, naalala nito ang mga sinabi sa kanya ni Tomiko sa ospital dahil napapansin nga nito na hindi siya masaya. Sabi niya na dapat nga maging masaya si Kumi since nagretiro na si Ipo sa boxing. At dahil nga wala na itong ginagawa, sa tingin niya, tratrabahuin na ni Ipo si Kumi. Nagulat nga si Kumi at agarang napatanong kung may sakit ba itong si Tomiko. Sagot nito sa kanya na araw-araw ang mainit ang katawan niya pero meron naman nagpapalamig nun, kaya safe pa din siya. At sunod nitong sinuggest kay Kumi na dapat na itong maging aggressive kay Ipo. Reply ni Kumi na trinay niya na ngang dumiskarte pero wala pa din nangyari, kaya naman feeling niya hindi nagagandahan sa kanya si Ipo. Matapos yun, bigla itong napaisip na baka tumanda siyang walang nangyayari. Pero bigla din itong na-excite nang naisip niya magsasama silang dalawa. Nakita natin si Ipo na tumatakbo papunta kila Mashiba na may daladalang mga isda. Sunod nating nalaman na in-invite pala ito ni Kumi para magsabay mag-dinner. Pagdating ng ating bida, nalaman ito na wala pala si Mashiba since nasa training camp ito. Kaya naman bumilis ang tibok ng dibdib nito dahil masusolo niya ang kanyang baby loves. Nang marinig nila ang putukan ng mga fireworks, sinuggest ni Kumi na patayin nila ang ilaw para mapanood ito ng mas maayos. Sabi ni Kumi, "Ang ganda no?" Reply naman ng ating bida, "Oo, sobrang ganda mo." Nang magkatinginan sila, kasunod na nun ang unti-unting paglapit ng mga labi ng dalawang ito. Pero biglang napatigil si Ipo dahil nakita niya sa bintana na nasa labas si Mashiba at nakatingin sa kanila. Kaya naman natakot ng sobrang ating bida dahil doon sinuggest ni Kumi na sabay nilang i-check ang labas pagkaputok ng fireworks. Subalit wala silang nakitang kahit ano doon. Dahil doon nairita ang ating bida sa kanyang sarili kung bakit takot na takot siya. At narealize din ito na parang sinasabi ni Kumi na pwede niya nang gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya. Nang may gustong sabihin si Ipo, bigla ang pumutok na naman ng fireworks at muli nitong nakita si Mashiba sa labas ng bahay. Nang i-check ulit ito ni Kumi, wala na naman siyang nakita. Kaya pinakalma siya ni Kumi at sunod nitong sinabi na kung hindi mababago ng ating bida ang pagkamatatakutin nito, hindi na uusad ang love life nila. At tinanong nito ang ating bida kung gusto niya bang mangyari yun. Agarang sinagot naman nito ni Ipo na hindi siya papayag. Nang magkikis na ulit ang dalawa, muli na naman nagliwanag ang fireworks at nakita nito sila Takamura sa labas. Kaya naudlot na naman ang kanilang labing-labing. Dahil doon, medyo nairita na si Kumi at sinabi nitong guni-guni lang lahat iyon ni Ipo. Dagdag pa niya na parang laging may humahad lang sa kanila kada susubukan nilang lumevel up ang kanilang relasyon. Na para bang nakafocus lang si Ipo sa mga pwedeng mangyaring kamalian. Sa uli, muling pinakalma ni Kumi ang ating bida at napagdesisyonan na buksan ng ilaw para hindi na nervyusin ito. Sa pagbukas nila ng ilaw, agaran nagsorry si Ipo dahil sa mga ginawa niya at sunod nating nakita na nasa loob na pala ng bahay ang Grim Reaper pero hindi pa nila ito napapansin. Oh hell no! Reply ni Kumi kay Ipo, "Okay lang, maaga pa naman eh." Sobrang pagkagulat nila nang mapansin nilang kanina pa pala nila kasama doon si Mashiba. Dahil doon, nagtaka sila Ipo at Kumi kung bakit maagang umuwi si Mashiba mula sa training camp. In-explain ng Grim Reaper na nagkaroon nga ng food poisoning doon. Kaya naman maagang pinauwi ang lahat para linisin at i-disinfect ang lugar. Nagalala si Ipo at agarang tinanong nito ang kalagayan ni Mashiba. Reply nito na feeling niya masusuka siya at sunod nitong sinabi na, "Nasusuka ako dahil sa pagmamukha mo." Sa labas ng bahay, nakita natin sila Takamura na nag-aabang dahil nabalitaan nga daw ni Aoki na ngayong gabi magaganap ang pinakahihintay na match ni Ipo. Pero naudlot nga ito dahil biglang umuwi si Mashiba. Kaya napaisip sila kung ano kaya ang magiging sentensya ni Mashiba kay Ipo. Sa loob ng bahay, nag-aaway na ang Mashiba siblings habang hindi naman alam ni Ipo ang kanyang gagawin. Tinanong ng Grim Reaper ang ating bida kung ano ang balak nitong gawin sa kanyang kapatid ngayong gabi. Dahil sa kaba ni Ipo, ang nasagot lang nito ay,
gagalawin ko siya. Kaya naman nagalit lalo si Mashiba habang todo sorry naman ang ating bida. Matapos yun, pinatigil ni Kumi ang kanyang kuya dahil takot na nga si Ippo at hindi na makapag-isip ng tama. Sinubukang pakalmay ni Kumi ang ating bida since hindi na nga ito makahinga sa takot. Matapos makita ng Grim Reaper na kabang-kaba si Ippo, sinabi nito nakakalma na siya since meron siyang gustong sabihin. Kaya naman nawala ng takot ni Ippo. Pero nang makita ulit ni Mashiba ang mukha niya, muli na naman itong nanggigil. Mabuti na lang agarang pinigilan ito ng kanyang kapatid. Matapos yun, in-explain ni Mashiba na dapat nga i-death penalty niya na itong ating bida dahil sa nakakawindang nasagot nito kanina. Pero buhay pa nga din ito dahil sa isang konsiderasyon na kanyang ginagawa. Sunod nitong nabanggit na simula nga nang mawala ang kanilang magulang, ginawa niya ang lahat para alagaan si Kumi. Pero since adult na si Kumi, nasa age na ito kung saan hindi na kailangan alagaan. Kaya naman pagiging overprotective na lang ang nangyayari at hindi na rin ito nakikinig sa mga sinasabi ng kanyang kuya. Pero alam niya din daw na darating ang panahon na kailangan niya nang ipagkatiwala si Kumi sa ibang tao. Ngunit may condition at dapat nga daw mas malakas sa kanya ang lalaking makakabiyag kay Kumi. Dagdag pa nito na kahit nga galit na galit siya sa ating bida, si Ippo lang ang nag-iisang nakatalo sa kanya sa buong mundo. At yun nga ang dahilan kung bakit pinibigyan niya ng konsiderasyon si Ippo kahit pa mali-mali ang ginagawa nito. Matapos yun, sinabi nito na gusto niyang makausap ang ating bida bilang nakakatandang kapatid ni Kumi. Sabi ng Grim Reaper na meron siyang 2 to 3 questions para kay Ippo at kailangan niyang masagot iyon sa loob ng 10 segundo. At ang first question ay magbigay ng 5 bagay kung anong nagustuhan niya kay Kumi. Pero dahil sa sobrang taranta ni Ippo, wala itong nasagot ni isa. Kaya naman nagaran itong pinaalis ng bahay ni Mashiba. Habang humihingi ng isa pang tsansa si Ippo, nagrereklamo naman si Kumi na masyadong mabilis ang timer. Sa labas naman ng bahay, napaisip sila Aoki kung ano kaya ang naging sentensya ni Mashiba kay Ippo. Pero since feeling nga nila Takamura na walang mangyayari, umalis na lang itong mga to. Habang si Itagaki naman ay umaasa pa rin na magkakaroon ng progress ang relasyon nila. Naniniwala din ito na tutulungan ni Kumi ang kanyang senpai para makaligtas doon. Sa bahay, nagalit si Kumi at pinilit ang kanyang kuya na bigyan ng second chance ang ating bida. Sa isip ni Kumi na first time nga lang nagkaroon ng ganong usapan si Mashiba at Ippo, kaya ayaw niyang sayangin ang chance na yon at sisiguraduhin niyang makukuha ng ating bida ang boto ng kanyang kuya. Nang pumayag na ang Grim Reaper, tinanggal na ni Ippo ang kanyang weights at nagseryoso na ito. Tinanong ulit si Ippo at agaran nitong sumagot ng cute, pretty, sexy, gorgeous, dazzling at maangas. Kilig nga si Kumi sa kanyang mga narinig habang si Ippo naman ay satisfied sa kanyang mga sagot. Subalit, mas lalo lang nagalit si Mashiba dahil puro panlabas na anyo lang ang nagustuhan ni Ippo sa kanyang kapatid. Agarang nagsorry si Ippo at in-explain nito na hindi lang talaga siya magaling sa mga salita. Sabi ni Kumi na unfair nga ang mga questions ni Mashiba kay Ippo at dapat bigyan ito ng madaling tanong. Dahil doon, napagdesisyon na ng Grim Reaper na si Kumi na lang ang magtanong kay Ippo. Tinanong ni Kumi kung ano ang paborito niyang animal. Sa isip nito na sobrang dali ng tanong na yun at sigurado siyang masasagot iyon ni Ippo since lagi siyang nakikipaglaro dito habang nakatingin si Ippo. Hirap na hirap naman ang ating bida dahil kahit nga nakikipaglaro lagi si Kumi kay Wanpo, hindi naman daw agad ibig sabihin nun aso na agad ang favorite animal niya. Matapos ang malalim na pag-iisip habang inaalala ang mga gusto ni Kumi, nakapag-decide na ito. Pusa ang naging sagot ni Ippo. Kaya naman galit na galit si Kumi habang hindi makapaniwala ang Grim Reaper. Nanggagalaiti sa gigil si Kumi dahil sobrang obvious nga daw ng sagot sa tanong na binigay niya kay Ippo. At since mali na naman ang sagot ng ating bida, pinalayas na siya ng Grim Reaper. Ngunit nag-aladragon nito si Kumi at miski si Mashiba ay natakot. Sabi nito, bakit ikaw nagde-decide kuya? At saka bakit mo pa siya kinekestyon ha? Nabanggit ni Kumi na lagi nga itong ginagawa ni Mashiba at dahil doon, tinigilan siyang kausapin ng mga naging manliligaw niya na sila Ishino at Takahashi. Dagdag pa nito na sinira ni Mashiba ang social life niya at sunod na nagmakaawa na tigilan na ang pangingialam sa buhay niya. Pero sa tingin ni Ippo na mali at grabe ang mga sinabi ni Kumi sa kanyang kuya since nagigets nga daw niya kung bakit ginagawa lahat iyon ni Mashiba. Dahil siya nga ang kuya,
Gusto lang nitong masiguro na magiging masaya ang kanyang nakababatang kapatid. At yun nga din daw ang na-experience ng ating bida sa kanyang nanay. Dagdag pa ni Ippo na lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ni Kumi. Sure din siya na dinedicate ni Mashiba halos buong buhay, oras at effort niya para kay Kumi. Kaya hindi rin talaga masisisi kung bakit siya overprotective dito. Nag-agree naman doon ang Grim Reaper at sinabihan si Kumi na mag-sorry sa kanya. Dahil doon, nagalit si Kumi since hindi niya naman nga daw yun hiniling. Nang papangaralan siya ulit ni Ippo na hindi niya dapat ganunin ang kanyang kuya, agarang tinalakan ito ni Kumi at tinanong kung kanino ba talaga siya kampe. Sabi ni Ippo, "Kalma ka lang, kuya, please tulungan mo kung pakalmahin siya." Matapos yun, nanggigil si Mashiba dahil wala nga daw karapatan ng ating bida para tawagin siyang kuya. Dahil doon, tuluyan ang puputok si Kumi. Tinaob nito ang lamesa at tumalsik ang mga plato at baso. Sa labas, nakita ni Itagaki ang mga tumalsik na plato at baso. Kaya naman nasisiguro nito na may malalang nangyayari sa loob ng bahay. Biglang dumating sila Nanako, Taihei at Kintaro. At sunod nating nalaman na kaya pala sumama ang dalawa dahil sinabi ni Nanako na nasa panganib si Ippo. Pero sabi ni Itagaki na wag na silang makisawsaw since mas lalo lang lalala ang sitwasyon. Sa bahay, dahil nga nafe-feel ni Ippo na wala nang magandang mangyayari, nagpaalam na itong aalis na siya. Sa pag-alis ni Ippo, hinabol siya ni Mashiba since nakalimutan nga nito ang kanyang mga weights. Nang magbato ng mga suntok ang ating bida, tinanong siya ni Mashiba kung sigurado ba si Ippo na hindi siya nagsisisi na tumigil siya sa pagbaboxing dahil ginagamit pa nga din ito ang mga weights at patuloy pa rin na nagro-road work na para bang wala nagbago noong active boxer pa siya. In-explain ni Ippo na nakasanayan niya na mag-weights kaya hindi niya matigil ang paggamit nito at ginagawa niya na lang daw ang pagro-road work dahil sinasabayan niya ang kanyang mga estudyante na sila Taihei. Muli siyang tinanong ni Mashiba kung wala ba siyang pinagsisisihan kahit onti. Agara namang sumagot ang ating bida ng wala. Nagulat nga ang Grim Reaper sa bilis ng pagsagot ni Ippo. Nabanggit din ito na, "If yan talaga nafe-feel mo, well, okay lang yan. Pero kung umaasta ka na parang di seryoso, sigurado akong hindi niya matatanggap yan." Sunod nating nalaman na si Miyata Ichiro palang tinutukoy ng Grim Reaper. At tinanong niya ang ating bida kung okay lang ba talaga na hindi na matutuloy ang laban nilang dalawa. Sabi ni Mashiba na parehas nga si Ippo at Miyata na nasa same generation at umabot ng world level. Si Miyata na dating isa sa pinakamalakas na boksingero, ngayon parang zombie na lang na pag-alagala na para bang walang direksyon ng karir. Kaya naman nasisiguro ni Mashiba na may pinagsisisihan itong dalawang magkaribal at yun din ang dahilan kung bakit tila parehas silang hindi makamove on. Dahil doon, nag-init na ang dugo ng ating bida at sinabi nitong nagkaroon sila ng maraming chance para maglaban. Napil nga ni Mashiba na parang sinisisi siya ni Ippo at patuloy pa rin ang pagtitig ng masama nito sa kanya. Pero kumalma din ito at sinabing talagang hindi lang nangyari ang kanilang match. After noon, inamin ng Grim Reaper na sinadya niya mag-foul sa laban nila ni Miyata at siya ang naging hadlang kung bakit hindi natupad ang promise nila Ippo at Miyata sa isa't isa. Nang maalala ng ating bidang nangyari, nanggigil na naman sa galit ito. Pero napatigil ito nang biglang mag-sorry si Mashiba. In-explain ito na gusto niya manalo sa match na yun kahit anong mangyari. At ang tanging nasa isip nga lang daw nito noon ay maging world champion para sa kanyang kapatid na si Kumi. Dagdag pa niya na ginawa niya ang lahat hanggang sa dumating ang world title match at lahat ng iyon ay para kay Kumi. Ngunit doon na din nagtapos ang role niya as a guardian at ngayong adult na si Kumi, feeling ni Mashiba na wala na siya kwentang kuya since mas adult pa umasta si Kumi kesa sa kanya. Narealize din niya na baliktad ang nangyayari na imbis na siya ang mag-alaga kay Kumi, siya ang inaalagaan nito. Alam din niya na hindi titigil ang pag-aalala ni Kumi sa kanya at since ayaw niya magkaroon ng regrets ang kanyang kapatid, napagdesisyonan nito na ipakita sa buong mundo na siya ang world's best brother at maging world champion. Para daw nga magawa niya ang kanyang goal, kailangan niya mag-focus, kaya mahiling siya sa ating bida. At sunod nitong sinabi na, "Pwede bang ikaw na ang bahala kay Kumi hanggang sa makuha ko ang world champion belt?" Tila hindi nga in-expect ni Ippo yun at gulat na gulat ito. Kaya excited itong pumayag sa hiling na yun. At sunod na sinabing susuportahan niya si Mashiba sa lahat ng kanyang makakaya.
After noon, sobrang saya at energetic na tumakbo pa uwi ang ating bida. Sa loob ng bahay, binalita ni Mashiba kay Kumi na nagkasundo na silang dalawa ni Ippo. Dahil doon, tuwang-tuwa si Kumi, since sa wakas, nagkasundo na ang dalawang ito. Subalit, acting lang pala lahat iyon ni Mashiba at kapag nakuha na nito ang belt, hindi niya natutuparin ang promise niya at sinabi nitong habang buhay maghihintay si Ippo kay Kumi. Kinabukasan habang nagro-road work, napansin nila Taihei na gamit ni Ippo ang damit ng cheer squad ni Mashiba at niyaya sila nitong sabay-sabay nilang i-cheer si Mashiba sa paparating na laban. Sa Kamugawa Gym, nakita nating nag-meet session sila Taihei at Kintaro. Pagdating nila Kimura, napansin nila agad na nag-improve na ang timing ng meets ni Ippo. Sa tingin naman ni Aoki na mas kontrolado na ni Ippo ang rhythm at sense of distance niya kumpara noong active boxer pa ito. Dagdag pa nila, nagamit ka ang mga knowledge ni Ippo sa paghawak ng mitts na sisiguro nilang mas kaya na nitong i-handle ang mga counter na ibabato sa kanya. Pati nga din daw ang galaw at footwork nito ay naging mas swabe at pulido. Pagkatapos ng meet session, napansin nila Kimura na gamit ni Ippo ang Hell Society shirt. At nagulat si Aoki dahil matapos nga ang madugong bakbakan sa bahay nila Kumi, okay pa rin itong si Ippo. Kwento ng ating video sa kanila na nagkaroon na nga sila ng kasunduan ni Mashiba at yun nga daw ang dahilan kung bakit sobrang sinusuportahan ito ni Ippo. Pero hindi nga convince si Aoki at Kimura dahil too good to be true ang naging offer ni Mashiba kay Ippo. To the point na para na itong aso na pinaghihintay. Nang marinig ni Ippo ang tungkol sa aso, akala nito si Wanpo ang tinutukoy nila Aoki. Pero sabi nila na si Ippo nga ang tinutukoy nila. After noon, napatanong sila kung ano na kaya ang ginagawa ng pinakamasahol na aso sa lahat. At yun nga ay walang iba kundi si Takamura. At tinawag itong Dogamura. Pero sabi ni Ippo na umalis nga ito at muling na travel. Kaya naman nagalit sila Aoki dahil nasisiguro nilang may stress na naman ang mga coach nila. Since paparating na nga ang world title defense ni Takamura. Pero nakuha pa rin itong mag-travel. Pero sabi din nila na since hindi nga alam ng mga coach nila na nag-travel ito, may chance na hindi rin ito magalit.